Alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Nandito tayo sa isang opisina na medyo maliit lang. Welcome back po mga kapatid sa Coach Haji Vlog po. Thank you po sa mga nag-subscribe at saka sa mga nag-views. At salamat sa mga nakaka-appreciate po. Bagamat maliit lang po yung channel ko po na may na-appreciate nyo po yung ganung bagay na ginagawa ko po. Kaya buong puso po ako nagpapasalamat. Sa mga hindi pa po subscribe na po kayo. Pero kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang po. Masaya na po ako doon. At buong puso na po ako nagpapasalamat sa inyo. Thank you. At God bless po. At ingat po kayong lagi sa lahat ng mga ginagawa. At pagpalain nawa na tayo ng ating Panginoong Hesus na ating lumikha, o ating Ama na lumikha sa atin. Thank you. Bibigyan natin ng reaction. Makuha lang. Maiksi lang. Maiksi. Ayan, haba naman. By the way, sandali po. Okay. Painit lang ng konti. Bibigyan natin yung reaction, yung press conference na isinagawa ni AS, di ba? Executive Secretary Lucas Bersamin. Bigyan natin ng mga punto doon, kaunti. Yung mga bagay na sinabi niya, bigyan natin ng counting opinion lang po at reaction. At doon, at isunod natin yung diretso na natin, wala na tayong ibang diretso na natin yung nangyari di ba, yung i-interview si teacher Stella Kimbo na halos nagtakbuhan o para bang yan, yung parang yung tinahalintulad natin sa paparazzi ba? Para bang sikat na sikat siya sa isang parte para makunan lang siya ng pahayag. Yun, bigyan din natin ng opinion. Okay, unahin natin yung sa KES, Executive Secretary. Bali, umamin na. Parang umahan, di ba? At saka yun, napansin natin mga kapatid, yung sa press conference niya, di ba? Parang iwas pusoy, di ba? Umiiwas pusoy ba, di ba? Parang doon yan sa kanya. Base doon sa kanyang sinabi sa press conference, kasi napanood natin last nung nakaraan. Nung ito lang, bago lang, di ba? Yung first conference niya. Di ba? Nung unang pahayag nila ni BBM, ni Pangulong Bongbong Marcos at saka si Bersamin, Executive Secretary Bersamin, fake news daw, di ba? Ulitin natin doon sa last vlog natin. Fake news, malicious, yung mga birada nung kabila nala Congressman Ungap at saka, di ba, Pangulong Duterte, fake news daw. Tapos ito naman, sinungaling daw at wala nga yung gano'n, di ba? Nagsisinungaling, yun. Pero base doon ngayon, di ba, sabi ko nga, hindi na sila makapagsalita ng isang bagay na hindi maging konektado doon sa mga sinabi nila. Kaya itong first conference siya, konektado pa rin, di ba? Pero pinakukuha nila, di ba, na kaya daw, yun, di ba, sinabi niya. Kaya daw nasabi ng fake news kasi, di ba? Tinutukoy kasi nila di ba? Ganun na matindi doon Hindi pinapanood o hindi muna inalam kung ano ang talagang issue. Di ba? Ayun, mga kapatid. Tapos, base doon sa tanong ng mga press doon, huwag nyo daw isipin, di ba? Huwag nyong ilikha. Parang doon not necessary yung ganong saktong sinabi niya. Parang huwag nyong isipin na kami ang may gawa. Wala naman po nagsasabi ka sa inyo na kayo ang may gawa ng pag-fill up doon sa blanco. Wala po. Kayo naman po nagsabi. Laglagan na o di kaya ang isda po kasi, di ba? Ito mga kapatid, di ba? Alam niyo naman ang isda, nahuhuli lagi yan sa bibig. Di ba? Pero hindi ko sinasabi na talaga. Pero parang lumalabas, di ba? Totoo na may blanco kasi wala daw silang alam doon o hindi sa kanila yon kasi nga, di ba? Tsaka matindi pa doon, mga kapatid. Parang siya. Parang anong tawag doon? Yung parang makapili ang dating. Parang may suklob na may butas lang. Nagtuturo. Parang iniiwas niya yung executive, yung sa part nila ni BBM at saka sa executive branch. Parang iniiwas niya doon sa isang part, yung sa issue ng bicameral conference sa GAA at saka yung sa Kwan. Parang iniiwas niya. Yun. Wala daw silang parte doon dahil
iyon ay nasa BICAM. Oy, mga Congress, Senado, kayo di ba ang bahagi ng bicameral conference? Kayo ang bumubuo dyan. O ano, itinuturo na po kayo. Parang nagmamakapili na po ito sa ating CES, Lucas Bersamin. Kumbaga inilalayo niya yung issue. Parang ini-insert. Sorry, insertion na naman. Sorry po sa... Parang ini-insert niya sa mga press na nandoon. Ilalagay niyo ito. Parang gano'n ang lumalabas na wag niyong sabihin o wag niyong isipin na kami ang nag-fill up doon. Wala pong nagsasabing gano'n na kayo ang nag-fill up. Wala po. Ang liwanag na sinabi nila Congressman Ungab at saka ni PRRD, Attorney Vic Rodriguez at Attorney Digra na doon sa BICAM. Wala pong minimensyon, malinaw po yan ha, napanood nyo naman po siguro yan. Walang minimensyon regarding doon sa GAA na kayo o doon sa tinatawag na enroll bill na kayo ang nag-fill up. Wala pong sinabi po dyan sila. Pero kayo ang nagsasabi. Diyan sa press conference mo, di ba? Bersamin. Kayo nagsasabi na parang pinalitaw na kami ang, di ba? Wala po. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, sinasabi ko sa kwento, bago magbigay ng konkreto payag, pag-isipan mo munang mabuti. Alamin muna kung ano ang issue. Ayan, nasunog po kayo. Ayan, nilaglagan kayo ng mga ebidensya. Hindi kayo makapagkuhan, di ba? At nagtuturo na kayo doon. At wala daw silang kwento kasi sa BICAM nga yan. Alam nyo naman po mga kapatid, di ba? Kung sino ang mga BICAM, ang bimubuo niyan, Congress at Senado. O, di ba? Ibig sabihin, iwas pusoy na po itong executive branch sa pangungunan ni Bongbong Marcos, di ba? BBM. Iwas pusoy na. Wala na siya mapahayag dyan, di ba? O, na sinungaling itong kwan. Lumalabas kasi po, paano magiging sinungaling yung other side? May mga dokumento at saka BICAM yung pinag-uusapan. Hindi naman po yung GAA. O, paano mo sasabihin sinungaling? Sakto naman yung sinabi nila doon sa podcast nila, di ba? O, paano mo masasabing sinungaling yun? Yung ginawa nila ay pagtutuwid at pagkuan lang nung natuklasan ni Congressman Ungab, di ba? Kaya salot Congressman Ungab. Bagamat, di ba, itong bahagi na to, nagkakalaglagan na, mga kapatid. Nagkakalaglagan na yan, mga kapatid. Ito, ang masasabi ko to, mga kapatid. Ito kasi parang nagtuturo na di ba? Iniiwas niya na yung nagtuturo na sa bicameral conference daw. Sa matik yan, Congress yan. Ang sinasabihan ni Bersamin at saka yung Senate. Ito, tingnan niyo mo mga kapatid. Hindi tatagal o hindi magtatagal yung 1-2 linggo, ito 1 buwan o ano paman. Tagamon niyo sa bato po yan. Hindi may lalabas dyan. May sisingaw dyan, sigurado ko yan. May sisingaw dyan. Kasi wala Kung ikaw, igunguso, di ba? Ginunguso niya na yung Congress Ginunguso niya na yung Senate, di ba? Tsipwera daw sila, wala daw sila alam dyan sa isang party kasi sa sabay. Ginunguso niya. Tandaan niyo mga kapatid, may sisingaw dyan. Hindi magtatagal, may sisingaw dyan. At yun ang hihintay natin. Kasi wala Kung ako may alam, for example, isa ako sa mga bahagi na nangyaring gano'n, di ba? Tapos ilalaglag nyo lang naman ako, di ba? Siguro naman. Bilang pangalagaan ko yung reputasyon ko, magpapa-press conference na ako. Uunahan ko na kayo. Bakit? Di natin sinasabi na sila yung pinaka-mentor dyan. O hindi natin sinasabi na yung executive ang coach dyan. Di ba? Hindi po natin sinasabi. Pero kung meron ngang coach dyan o mentor na nagsagawa dyan at para idikta doon yung mga ginagawa at pinapan nyo yan. Diba? Kasi ang lumalabas ngayon mga kapatid, pinuporsige na ng iba't ibang grupo na katulad ni Attorney Vic Rodriguez, may mga grupo na nagpuporsige na ilabas nyo yung enroll bill. Doon kasi magkakaalaman yan. Yan, hashtag nga pala, reveal enroll bill. Ilabas nyo po yan. Iyan yung mga panawagan na itong naririnig natin. Once na nailabas yun,
malalaman kung sino nag-fill up doon. Kung sino yung mga magikero dyan. Malalaman na po yun doon sa enroll. Tapos, ito pa. May nag-request, itong kuwan, saksi news, dyaryo ata yan. Base doon sa narinig natin kay Attorney Vic Rodriguez at saka yung hindi ko alam kung Philippine Star, nag-request sa Congress na kung makakakuha ng record ng BICAM report, di ba? O kaya yung enrolled bill. Anong sabi doon sa kuwan? Ipapaalam muna daw ki speaker. Anong klase yan? Siya ba yung may-ari ng pera ng sambayan ng Pilipino para humingi pa ng clearance para mailabas yung dokumento para malaman ng sambayan ng Pilipino? Tanong lang po Ikaw ba? Tamba? Ang nagmamay-ari ng pondo yan o nagmamay-ari ng mga alokasyon yun sa bawat departamento? Ikaw ba ang may-ari niyan para ipagkait mo o ibigay o magkaroon pa ng clearance para maibigay? Di ba't hayagan dapat itang nalalaman ng sambayan ng Pilipino? Diba? O mga kapatid, diba? Paano mong sasabihin na kailangan pa namin ng clearance, sabi doon sa Congress, na hinihingi nila. Paano mo sasabihin na kailangan pa namin ng clearance para maibigay yung dokumento na yun, para doon? Medyo maingay, sandali lang, sorry Yung medyo yung tambot. Okay. Paano kailangan pang ng clearance? Di ba't i public document? At para malaman ng sambayan ng Pilipino kung anong totoo, ilabas nyo. Diba? Ilabas nyo. Doon kasi magkakalaman kung sino yung mga magikero. Kaya, kung ito, ginagawa yung sa sa press conference ni Executive Secretary Lucas Bersamin, na nagtuturo na siya o naggagano na siya, siguro naman, sa part ng Senate at saka sa part ng Congress, baka may sumingaw. Diba? Baka may sumingaw at mauna. Dahil unang-una, kung ako, ilalaglag mo. Diba? Kung ako, pababayaan mo lang para ako ang mapahamak, uunahan ko na kayo. Diba? Ganun lang yan. Uunahan ko na kayo. Magpapa-press conference na ako. Ito ang tunay na kaganapan kung sino nag-fill up dito. May sisingaw dyan, sigurado yan. May sisingaw dyan kapag ito, ginuso nila, yung sa legislative, di ba? Siyempre, ikaw ba naman mapapahamak? Kayo, nagkukubli sa isang party na kayo, di ko sinasabi na ako kayo pala ang coach o kayo pala ang mentor dyan, di ba? Kung totoo kung baga ganun, parang sample lang natin. Kung kayo pala ang coach niya, para ganun, di ba? Tapos ilalaglag mo kami sa isang sitwasyon na yung reputasyon namin di ba? Mako-question ng sambayan ng Pilipino, uunahan ko na kayo, di ba? Ganon po, di ba? Pero dahil sa ganitong mga takipan, mga kapatid, nagkakabulilyaso na. Nagkakabuhol-buhol na ang mga sitwasyon. Ayan, sinabi niya ni Executive Bersamin na wala daw silang kinalaman dyan. Dahil kaya naman na sinasabi na fake news kasi sinasabi ng karamihan na sila ang may gawa doon sa mga blanco. Hindi. Wala pong sinasabing gano'n. Doon sa inahayag na Congressman Ungap at saka ni PRRD at saka ni Attorney Vic Rodriguez at Digra. Wala pong sinasabing gano'n na kayo ang nag-fill up. Kayo po ang nagsabi. Di ba? Yun nga sinasabi natin, di ba? Na, kumbaga, yung sa last vlog ko, wag po kayo masyadong magpapahalata. Sorry po wag po kayo masyadong nagpapahalata sa isang parte na alam naman namin. Alam naman ng lahat, di ba? Sandali meron lang po ako isasaksak para makita natin. Sorry po. Dali lang po. Yan. Nalimutan natin yung liwanag natin. Okay. Ayan. Maganda-ganda siya. Okay. Alright. Yun. Okay na yan. Diba? Ganun mga kapatid. Kumbaga, laglagan na to. Pero ito nga sinasabi ko mga kapatid. Ito, may sisingaw dyan. Sigurado, may sisingaw dyan.
kapag tuloy-tuloy yung ganyan sinasabi nila na sa kabila ng ginawa nilang sa kabila ng kanilang ginawang pagsisikap magsisikap talaga para mapunuan sa kabila ng kanilang pagsisikap na para mapunuan para sa inyong mga kaligayahan, kami pa ang ilalaglag nyo at kami pa ang ituturo nyo, ay hindi po pwede yun. Magkakaunahan na tayo dito. Kaya sabi ko nga, itong linggo o sa mga susunod na linggo, isang buwan, may sisingaw dyan mga kapatid. May sisingaw sigurado ko dyan. Dahil unang-una, di ba, kahit naman sino naman, kung ikaw, ilalaglag din naman, tapos sila ang magiging mabango, di ba? Ganun lang po mga kapatid. Kaya mga kapatid, tingnan natin yung isang parte na alam natin na talagang takipan to. Yung pahayag ng Senate President, di ba? Paglilito niya sa sambayan ng Pilipino, di ba? Yung sinasabi na walang mga perma regarding doon sa pangunan sa mga senador, dalawang senador, si Villanueva at saka si Gatchalian, di ba? Sunod-sunod yan, di ba? Tapos, nagpahayag itong si Senator Amy Marcos na talagang totoong may mga puwang o may mga blanco, di ba? Na pinatutunayan niya kung bakit siya piperma. Tapos sinundan pa ni Manuel, di ba? Na totoong mayroong ganon, di ba? Series yun, nagkakasunod-sunod na lumalabas na yung totoo. Darating ang oras at panahon o araw na may sisingaw dyan. Bakit? Inilalayo nyo yung issue sa isang parte. Bagamat totoo. Tama ito mga kapatid ha. Wala silang kaalaman doon. Bakit? Hindi naman sila bahagi ng Bicameral Conference Committee. Diba? Ang executive. Hindi naman sila bahagi Diba? Dumating na lang sa kanila yung enrolled bill na yan. Nakita yan. Puno na yan. Tapos doon sa gaan, nakita ng Pangulo na kumpleto na pinermahan niya. Kaya naging ganap na batas. Pero lagi niyong tatandaan mga kapatid. May mga di ba napansin nyo nung mga nakaraan, may mga pagmi-meeting sila sa Malacanang na parang binubusisi daw, inaalam kung ano nyo. Di ba nakita sa mga picture-picture? Nandoon, nagpakuha pa nga sila ng di ba? May tinitingnan daw mabuti. Ano kaya? Tatanong ha. Yung po kaya yung mga yung kaya po yung mga pinag-usapan? Tatanong lang po. Di ba? Kaya sa parte na yan, kapag may sumingaw dyan, kapag may nadikdik na dyan, ay siguradong may kakanta dyan. May kakanta ng do, re, mi para makumpleto yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Di ba? May kakanta at may kakanta dyan. Siguro yan. Huwag nyo lang, pinapasa nyo na Nagtuturo na kayo Kumbaga, di ba? Parang nagmamakapili na kayo, di ba? Para mailihis nyo lang o mailayo nyo lang. Bagamat totoo na wala silang kaalaman doon. Pero mayroong sikreto yan na hindi pwedeng hindi mabunyag. Mabubunyag at mabubunyag yan mga kapatid. Sunod natin mga kapatid yung kay Sister Stella Kimbo, di ba? Nakita mo mga kapatid yung na-corner siya doon sa kanyang pagbaba ng Gusto siyang i-interviewin regarding doon. Kasi unang-una, siya na yung siya na yung itinalaga na bagong Afro, di ba? Appropriation Chairman, di ba? Kasi nag-resign nga po si Saldico. Base doon sa nakita ko, yung ganung kaganapan, parang mahusay to si mahusay to si Saldico. Kababayan po yan, Bicolano yan. Uragong kamanoy. Uragong kamanoy. Nakwan niya, parang natunugan niya o naramdaman niya na may mangyayaring gano'n, di ba? Kaya di ko alam na nagdadahilan, ha? Hindi po ako nagsasabi. Kaya nagpan siya dahil sa kadahilanan sa kanyang karamdaman. Ano po kaya? Nakuha niya kaya? Na-predict niya po kaya ni Saldico yung mangyayaring to. Kaya gano'n, nagpapalit siya. Na-predict niya, di ba? Parang napakahusay mo. Na-predict niya siguro yung situation. Ayun, sino yung nalilintikan ngayon, di ba? Kung sino yung na karga ng bigat sa balikat. Di ba si Kimbo, si Sister Stella Kimbo, ang napupuruhan na ngayon dahil nga una-una, kailangan niya magpaliwanag doon. Bakit? Siya yung chairman ng Afro, di ba? Kailangan niya ma-interview, matanong. Di ba? Nung tinanong nga, di ba?
wala daw. Nasabi na daw na lahat ng Senate President, di ba? Hindi ganon. Karapatan din ng sambayan ng Pilipino na ipaalam mo kung ano ang totoong nangyari doon sa Bicameral Conference Committee na yon na ninaratapikan nyo at nagkaroon ng enroll bill para madala sa executive, di ba? Magpaliwanag ka, huwag kang umiwas po. Rush lang daw o kaya nagmamadali lang daw, di ba? Nagmamadali lang kaya sorry kung hindi ka, di ba? Nagmamadali lang. Gaano pa ba katindi ang kahalagahan ng isang party sa mga gagawin mo? Di ba't mas mahalaga yung budget na inaprubahan nyo na may mga sablay para may paliwanag mo sa sambayan ng Pilipino kung anong totoong kaganapan at anong nangyari doon sa mga blanco na yon? Aba, trilyon po yan. Yan po yung budget ng buong Pilipinas o kung ng sambayan ng Pilipino, pag-aari, pagpipera ng sambayan ng Pilipino, gaano kahalaga yung pupuntahan mo? Ba't hindi ka makapagsalita? Ang napansin ito, mga kapatid, talagang hinabol siya hanggang doon sa parking na yon. Parang ang dating, parang itinutulad ko siya dati kikuan, Diana, di ba? Sa kuwan, yung sa kagustuhan na ma-interview yung mga paparazzi. Talagang hinahabol nila yung para ma-interview, malaman lang, di ba? Ayun, parang alam mo, Sister Stella Kimbo, sikat na sikat ka na ngayon. Sikat na sikat ka na doon sa mga kabulastugan yung mga ginawa nyo dyan, may mga blanco na sa bicameral conference. Sikat na sikat ka na po. Dangan nga lang, doon sa pagiging sikat mo, hindi maganda. Bakit? Ay marami kayong ginawang hindi na dapat sagutin yung mga tanong nila. Sagutin nyo. Kaya mga kapatid, salamat po at God bless. Sana nabigyan natin, kawawa naman to si Stella, di ba? Kawawa naman si Stella Kimbo. Yung atang na bigat o laki ng kanilang responsibilidad na dapat si Saldico ang nagsasalita, nagpapaliwanag, siya na ngayon. Kaya sabi ko nga, inuulit ko na-predict kaya ni Saldico na may mangyayaring ganitong usapin. Kaya ayan, di ba? Kahit hindi na siya tanungin, bakit? Hindi na po ako yan. Nag-resign na po ako sa APRO. Kaya salamat mga kapatid. Sana nabigyan natin ng kaunting opinion at reaksyon. Lagi ko sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon ang sinasabi. Thank you at God bless sa lahat. Thank you, salamat. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay at nagbo-views at saka nagsusubscribe. Thank you. God bless po at nawa pagpalain po. Salamat po at God bless po sa lahat.